Mga minamahal na mga kaibigan, tayo muli ay nasa ika-12 linggo ng ating pagtalakay ng Ebanghelyo ni Apostol Marcos. Ngayon, tayo po ay dadako sa ikalawa sa huling kapitulo ng aklat at yon ay ang kapitulo 15. Ang ating pagtalakay ay magwawakas sa susunod na linggo sa aklat ng Ebanghelyong ito. Subalit, ating pong muling pansinin na ang ating pagtalakay ay may progression mula sa unang 8 kapitulo, pinakikilala ang Kristo at ang ministeryo ay doon sa Galilea. Ang susunod na huling bahagi ng aklat ay ang kanyang pagtungo doon sa Jerusalem upang makibahagi doon sa huling linggo ng kanyang pamumuhay at ministeryo. Opo, ang sulyap ng katotohanan ay programa na naka-anchor sa sambahayan na tayo'y magkaroon ng personal worship and family togetherness, umawit at magbasa ng banal na kasulatan sapagkat pinaniniwalaan po ng programang itong ang matatag na pamilya, pundasyon ay Biblia. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, salamat po na kayo'y kasama namin sa aming pag-aaral at ang katiyakang patnubay na banal na Espiritu ang aming mararanasan, lalong-lalo na upang maunawaan hindi lamang ang literal na mga salita, kundi ang prinsipyo, ang banal na aral na nais ninyong aming matutunan bilang inyong mga anak at masugid na mga taga-subaybay. Pagpalain po ninyo kaming sama-sama sa sandaling ito, maranasan namin ang inyong pag-iingat, patnubay at gabay ng aming mga kaisipan sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakarinig tayo ng isang tanging bilang at pagkatapos nito ay ating tatalakayin ang isang mahalagang paksa na pinamagatan sa linggong itong nilitis at ipinako sa krus. Could we
Salamat po sa ating napakinggang awit. Nawa ito'y maging katiyakang muli na ang Diyos ay kasama natin. Pagpapalain niya tayo't iingatan. Bagamat hindi ibig sabing walang mga pagdurusa at kahirapan, pagkos ito'y magdadala ng pag-asa at ng pag-iingat ng ating Amang nasa langit. Ang linggong ito'y nakapokus at ating pinasa at binabasa pa ang ilang mga talata mula sa banal na kasulatan, luma at bagong tipan. Una, ang sentro ng ating Ebanghelyo, Marcos 15, 1 hanggang 47. Lucas 13:1, mga awit 22:18, 1:20-24 hanggang 29, 1:1 hanggang 3, at Daniel 9:24 hanggang 27. Ang mga talatang ito ay may ugnayan sa isa't isa. Basahin po ninyo at pagbulay-bulayan. I-connect po ninyo ang mga kaisipang narito. Hindi lang dahil sa may iroong iminumungkahi yung may akda, kundi pahintulutan natin ang Espiritu na magbigay ng kaliwanagan ito sa ating mga kaisipan at konbiksyon ng isang katotohanang dapat nating pag-aralan, ingatan at isakabuhayan. Ang ating susing talata ay masusumpungan sa Marcos 15, ang talata ay 34. Ganito po ang sinasabi. Ating pong basahin, Marcos 15:34. Nang ikatlo ng hapon ay sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na ang kahulugan ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narito, para sa atin, na mga Adventistang nakakaunawa ng aral ng sanktuaryo sa Lumang Tipan. Meron po yung tinatawag na morning and evening sacrifice on the altar of burnt offering, alas 9 ng umaga at alas 3 ng hapon. Ito po yung nagpapakita ng Kristo'y nabayubay doon sa krus ng alas 9 ng umaga. At pagkatapos nito, siya po ay nalagutan ng hininga alas 3 ng hapon. Kaya ang ating mga kaibigang mga Roman Catholic ay meron silang 3 o'clock habit of prayer in the afternoon. Bakit po? Sapagkat naniniwala silang sa oras na ito, nabayaran ng ating Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan. Nalagutan siya ng hininga, kapalit at kahalili ng ating kaligtasan, ang kamatayan niya at tunay na nabayaran doon sa Kalbaryo. Opo, ang lahat ng daan ay patungo sa Kalbaryo. Ating napansin iyon sa nakalipas nating pag-aaral. Mula sa Nazaret, mula sa Galilee, siya'y tumungo sa Jerusalem. At doon nagpatungo papuntang Kalbaryo. At sa Kalbaryo doon siya ay nireject, siya'y pinahiya, siya'y nagdusa, hanggang siya'y namatay upang tayo'y magkaroon ng pagtatagumpay, pag-asa at buhay na walang hanggan. Ang Kalbaryo'y nangangahulugan hindi ng pagkatalo, kundi ng isang pagtatagumpay para ikaw ay huwag magpatuloy na magkasala. Ako'y di tuluyang mamuhay sa kadiliman, bagkos mamuhay tayong mga ilaw at liwanag ng katotohanan. Ngayong linggo ay ating pong pag-uusapan at pinag-uusapan sa ating mga pagsamba, worship sa ating mga tahanan. Ano ang mga dahilan kung bakit ang mga matataas na sardote ay nag-isip na ilagay si Jesus sa kamatayan? Paano nila inimpluwensyahan si Pontius Pilate na gobernador ng mga Romano? Ano ang kahalagahan na si Jesus ay nabayubay sa pagitan ng dalawang magnanakaw? Paano kasentro ang ideya na si Kristo ay substitute ang kanyang kamatayan? Vicarious substitute. What happened to the Godhead at the cross? Ano ang nangyari? Kasi ang sabi nila ay namatay daw yung Diyos doon sa cross. Ano ba? Naapektubahan ba ang Godhead o yung pagiging tatlong persona ng pagka-Diyos nang mamatay si Kristo doon sa cross? Ang ilang mga ito, kaisipan, ay ating sasagutin sa maikli nating pag-aaral. Now, pansinin natin ang talatang 1 hanggang 19 ng Marcos 15. Si Pilato at ang mga punong relihiyos. Kinaumagahan ng sangguniang kaagad ang mga pinunong pari
kasama ang matatanda at mga eskriba at ang mga buong Sanhedrin. Ginapos nila si Jesus, inalabas at ibinigay kay Pilato. Tinanong siya ni Pilato, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot siya sa kanya, "Ikaw ang nagsabi." Pinararatangan siya ng mga punong pari ng maraming bagay. Muli siya'y tinanong ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Tingnan mo kung gaano karami ang kanilang ibinibintang laban sa iyo." Ngunit si Jesus ay hindi sumagot ng anuman, anupat nang gilalas si Pilato. Sa bawat kapistahan, nakaugalian na niyang pawalan sa kanila ang isang bilanggo ng kanilang hilingin. Mayroon isa sa kanyang tawaging Barabas na nakakakulong, nakasama ng mga manghihimagsik na sa panahon ng paghihimagsik ay pumatay ng tao. Kaya't lumapit ang karamihan at nagpasimulang hilingin sa kanya sa kanilang gawin ang ayon sa kanyang nakaugalian. Sinagot naman siya ni Pilato, "Ibig ba ninyong pawalan ko sa inyo ang hari ng mga Hudyo?" Sapagkat batid niya na dahil inggit ang pinadakip siya sa mga punong pari. Ngunit inudyukan ng mga punong pari ang taong bayan na halip na palayain niya si Barabas para sa kanya. Ngunit muling sinagot ni Pilato ang kanyang sinabi, "Ano ngayon ang aking gagawin sa tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo?" At sila'y muling nagsisigaw, "Ipako sa krus." Ngunit sinabi sa kanya ni Pilato, "Bakit? Anong kasama ang kanyang ginawa?" Subalit sila'y lalong nagsisigaw, "Ipako niya sa krus." At sa pagnanais ni Pilato na bigyang kasiyahan ang mga taong bayan, pinalaya si Barabas para sa kanila. Pagkatapos na ipahagupit si Jesus, siya'y ibinigay niya upang ipako sa krus. Pagkatapos ay dinala siya mga kawal sa bulwagan at siya'y pritoryo at kanilang tinipon ang buong batalyon. Siya'y kanilang dinamitan ng kulay ubi na makatirintas ng isang koronang tinik at pinutong nito sa kanya. At pinasimulan nilang pagpugayan siya, "Mabuhay hari ng mga Hudyo." Hinampas nila ang kanyang ulo ng isang tungkod. Dinuraan siya at lumuhod sa harapan nila. Pagkatapos na siya'y kanilang libakin, ilanis nila sa kanya ang kanyang ubi, balabat, at sinuot sa kanya ang kanyang mga damit. At siya'y kanilang inilabas upang ipako sa krus. Yun po ang pagwawakas sa talatang 20. Ang pag-aaral ng account o ng tala na si Jesus ay nasa harapan ni Pilato sa Marcos 1:15 at ang sa ibang mga ebanghelyo sa Mateo 27:11 hanggang 26, Lucas 22:66 hanggang 23 verse 25, Juan 18:28 hanggang 19, 1 hanggang 18, ay nagpapakita ng pagan ruler was trying to save Jesus, while the religious leaders na nag-uupos at nagsasabing sila ang tagapagtanggol ng pananampalataya at ng katotohanan wanted him to die. What a contrast! Isang pagano ang nais iligtas si Jesus, sagipin mula sa kamatayan. Subalit yung mga binigyan ng pangako at nakakaalam ng Biblia at ng mga sulat sa lumang tipan na darating na Mesiyas ang nagnais na siya'y ipako at patayin. How incredible that Jesus would be called, tawagin siyang hari ng mga Hudyo by a pagan ruler at ang kanyang mga sundalo, samantalang ang kanyang mga kababayan at mga tagasunod ay naghihintay at nagsisigaw, ipako siya sa krus. What an incredible offer to release Jesus, the life giver, and the crowd wanted Barabbas, a murderer. Nakakatakot na pagpili ng mga tao. Yung walang kasalanan ang pinapapatay at yung may mga kasalanan, yun ang mga pinalalaya. Ganon din sa ating lipunan ngayon. Huwag kayong magtaka. Makinig tayo ng mga radio, mga telebisyon, kung ano ang mga nangyayari. Ito ang nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Nagpapasya ang tao at dahil sa ang tao ay hindi po perpekto ang kanyang kaalaman, mali ang kanyang mga pagpapasya. Kagaya ng kapasyahan ng bayan ng Hudyo at ng Israel ng kapanahunang yaong si Kristo'y dalahin kay Pilato. Sino ang mas guilty sa mata ng Diyos? Si Pilato o ang mga leader ng mga Hudyo? Ang sabi sa Juan
19:11. Pansinin po natin ang tala ni Juan. Dito po sa Juan Kapitulo 19, ang talata po ay 11. Juan 19:11. Sumagot si Jesus sa kanya, "Hindi ka magkakaroon ng anumang kapangyarihan laban sa akin, malibang ito'y ibigay sa iyo mula sa itaas. Kaya't ang nagdala sa akin sa iyo ay mas malaki ang kasalanan." Kaibigan, yung mga tao na nagdala kay Jesus, nagsumbong, nanghuli, nagparusa, nanakit sa kanya, nandura, nangalipusta, sila ang mas malaki ang kasalanan kaysa sa Pilato na nagbigay ng sentensya ng kamatayan. Ang religion can be a powerful tool for good and evil. Tandaan po ninyo, ang religion ay maaaring isang malaking instrumento sa kabutihan o sa kasamaan. Sa tagpong ito ng Biblia, makikita natin ang evil purpose ang nagtagumpay sa pamamagitan mga tinatawag nating religion ng mga tao. When people like the religious leader here do things under the idea that they are doing it for God, ito'y masamang notion na ito po'y nagdadala ng maling mga kapasyahan at magdadala ng kaparusahan sa taong nagpapasya ng mali para sa mga bagay na ito. Hindi tayo nagkakasala na wala pong konteksto ito. Ang ating mga kasalanan ay impact ng ating mga pagdesisyon sa ating mga sarili. Balikan ninyo ang mga tala. Who else was impacted by a very negative way because of what religious leader did? Ano ang ginawa ng mga tao? Nagpasya dahil sa impluensya at mga udyok ng mga maling mga interpretasyon ng mga taong at mga leader. Ilagay ninyo ang inyong lugar kay Pilato ng huling paghatol. What kind of argument might have tried to use to justify his action? How many times in the last month so have you used the same principle to justify your own wrong acts or words? Kung minsan, dahil ito ay impluensya, meron tayong pressure, meron tayong blackmailing na nangyari, matatanggalin si Pilato sa kanyang gawain dahil 3 beses siyang nagkamali sa kanyang mga pagpapasya as governor, binubulungan siya ng mga leader ng mga Hudyo, nila Caiaphas at nila Herodes, na pagsapa, magsusumbong sila sa emperador, mawawala ang kanyang posisyon bilang gobernador. May blackmailing. Ngayon, dadako tayo sa tala ni Marcos, sa Marcos 15:16 hanggang 37. Marcos 15:16 hanggang 37. Pagkatapos ay dinala siya ng mga kawal sa bulwagan na siyang pretoryo at kanilang tinipon ang buong bayan. Siya'y kanilang dinamitan ng kulay ube at ng makapagtirintas ng isang koronang tinik ay ipinatong nila sa kanya at pinasimulan nilang pagpugayan siya, mabuhay hari ng mga Hudyo. Hinampas nila ang kanyang ulo ng isang tungkod, dinuraan niya at lumuhod sa harapan niya. Pagkatapos ay siya'y kanilang libakin, inalis nila ang kanyang kulay ube na balabad at isinot ang kanyang mga damit at siya'y kanilang inilabas upang ipako sa krus. Pinilit nila ang isang nagdaraan na Simon na taga Cyrene, na ama ni Alejandro at ni Rufo, na manggaling sa bukid upang pasanin niya ang krus ni Jesus. Siya'y kanilang dinala sa puok na tinatawag na Golgota, na ang kahulugan ay ang puok ng bungo. At siya'y binigyan nila ng alak na hinaluan ng mira, ngunit hindi niya tinanggap yun. Siya'y kanilang ipinako sa krus at pinahati-hati ang kanyang mga damit sa kanyang pinagsampalaranan kung alin ang kukunin sa bawat isa. Nooy ikasyam ng umaga nang siya'y kanilang ipinako sa krus. At ang umaga ng pagkasakdal ay kanya na isinulat sa ulunan ang hari ng mga Hudyo at ipinako sa krus at kasama niya ang 2 tulisan, isa sa kanya at sa kanyang kaliwa. Ang natupad ang kasulatan na nagsasabat, siya binilang sa mga
Suwail. Siya'y nilait ng mga nagdaraan na umiiling na sinasabi, ang gigiba ng templo'y magtatayo nito sa loob ng 3. Iligtas mo ang iyong sarili at bumaba ka sa krus. Gayon din naman ang mga naroon pari kasama ng mga eskriba ay nilibak siya ng sinasabi sa mga isa. Iniligtas niya ang iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Buo bang ngayon mula ka sa krus ni Kristo, ang hari ng Israel, upang aming makita at paniwalaan. At tinutuya rin niya ang mga kasama niyang nakapako sa krus. Yun po ang pagtatapos sa talatang 32. Sa lahat ng senaryo sa buhay ng ating Panginoong Hesus, ito po ang nagbibigay sa atin na tayo'y gumanyak na manalangin at magkaroon ng tiim-tim na pagbubulay-bulay. Nakita natin ang Kristong nakabayubay doon sa krus. Siya'y sugatan, maraming mga latay, nakayuko, duguan ang anak ng Diyos, ang bugtong na anak. Ang kanyang likuran ay maraming mga sugat, ang kanyang mga kamay ay may mga pako na nagtagos sa kanyang mga lagusan. Ang lahat, ang buong magdamag ay siya'y nakagising. He had been either no food nor drink ng oras na yaon. Ngayon, siya'y nakabayubay doon sa krus. At ang kanyang katawan ay naka-expose, hubad, may mga insektong lumilipad, at kung ano-ano pa. Ang init at ang langgam at ang langaw ay naroon sa kanyang mga sugat. Anong sinasabi nito para sa inyo at sa akin? Kaibigan, ganun na lamang ang pagdurusa ng ating Panginoong Hesus. At yun ay para sa inyo at sa akin. Ang sabi ng isang awit, "Were you there when they crucified my Lord?" Naroon ka ba nang siya ay mabayugan? Who nailed Jesus at the cross? Si Pilato? Ang mga sundalong Romano? Hindi po. Ang sabi ng awit, it was really me. Kayo at ako ang naging dahilan. Kaya sabi doon, ang isa sa mga awit na gustong-gusto ko pag ganitong aking pinagbubulay-bulayang ito ay yung awit na not the nails but his love held him there. Hindi po ang mga pako ang nagpanatili sa kanya doon sa Kalbaryo at sa krus, kundi ang kanyang pag-ibig at ang pagliligtas at pagsinta niya sa inyo at sa akin. Yun ang dinidiin sa Jeremias. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Inibig na tayo ng walang hanggang pag-ibig. Na hanggang sa kamatayan, ang pag-ibig na iyon ay hindi nalagot hanggang siya ay muling bumangon doon sa krus. Opo, ang Kalbaryo ay mahalaga. Ang sakripisyo ni Kristo ay mahalaga. Sapagkat yon ang tanging daan na ang ikalawang persona, ang manlalalang, ay kinakailangang magbuwis ng buhay. The active agent of creation. Yung nagsalita, let there be light, and there was light. Yung humulma ng tao mula sa alubok ng lupa at hiningahan ng kanyang sariling hininga ng buhay. Siyang kinakailangang magbuwis ng buhay para ikaw at ako ay tubusin. Sa Kalbaryo si Kristo ang naging tagapagdala ng ating mga kasalanan. Yon, he became as closely associated with sin. Kaya nga si Pablo ay nagsabi, for our sake made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. 2 Corinthians 5:21. Without quite saying that Jesus was a sinner, which would have, of course, wrong. Mali pong sabihin siya'y makasalanan, kundi siya'y ginawang parang makasalanan. Siya ang pinarusahan bilang isang makasalanan para tamasahin ang paghihirap, ang kabayaran, at ang bangis ng galit ng Diyos. Isang tagapagsaway, yun ang kanyang naging role. One who never sinned, took the place of every sinner like you and me. Sa Juan 1:29 mababasa natin, siya ang kordero ng Diyos na nabayubay doon sa krus. Pansinin niyo, siya ay nabayubay sa gitna ng dalawang magnanakaw. Yung isa ay nanlalait, yung isa naman ay nanalangin, alalahanin mo ako kung ikaw ay makarating doon sa paraiso. Ginagamit ito na pag namatay ang isang
makasalanan at siya'y pinatawad sa kanyang kasalanan, siya'y aakyat sa langit. Hindi po yon ang ebidensya na nagsasabing ito'y totoo. Bakit? Hindi po umakyat si Kristo nang siya'y mabayubay doon sa krus. Anong sabi niya kay Maria Magdalena? Touch me not, huwag mo akong salingin sapagkat hindi pa ako umakyat sa aking amang nasa langit. Nang mamatay si Kristo ng Biyernes ng hapon, hindi po siya umakyat sa langit. Subalit yung pangakong ngayon kakasamahin kita sa paraiso'y pangako ngayon, tinitiyak ko sa iyo ngayon, makakasama kita doon sa langit kung ang mga maliligtas na'y doroon at magtitipon at wala ng wakas, makakasama siya panghabang panahon. Kaibigan, ano ang ibig sabihin ng Kalbaryo? Pahintulutan po ninyo akong magbalik sa lumang tipan sa Isaiah 53, the meaning of Calvary. Mapapansin ninyong si Kristo died for our sins. Si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan. Siya po'y namatay as a substitute. Kahalili po natin. Kaya nga sinasabing substitutionary death ang kamatayan ni Kristo. Sino po ang dapat mamatay? Sino po ang dapat magdusad ng ikalawang kamatayan sa impyerno? Pansinin po ninyo, ang kamatayan ni Kristo ay kamatayan na kabayaran ng kasalanan. Hindi ng first death, kundi ng ikalawang kamatayan doon sa impyerno. The death of Christ is the complete separation from God. Kaya nga siya sumigaw, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito'y sigaw ng Mesiyas na ipinangako at hinulaan sa awit 22:1. Isisigaw ito ng tagapagligtas. Hindi dahil siya'y tao, kundi siya'y Diyos na sinutupad ang hula. Now, ang tanong ay, ano ang namatay doon sa Kalbaryo? Yung bang Diyos na ikalawang personang manlalalang? Hindi po. Ang namatay ay yung tao na ipinanganak kay Maria. Yung instrumento para yung ikalawang persona ng pagka-Diyos ay mamatay. The second person of the Godhead cannot die because He is God. Immortal po siya, ang sabi ni Pablo sa Timoteo. Pansinin na natin, mamamatay lamang siya kung siya'y magkakaroon ng katawang tao. Kaya nga siya'y nagkatawang tao. Kaibigan, sinong namatay sa Kalbaryo? Yung pong kabayaran ng kasalanan. Tao po ang nagkasala. Hindi po Diyos. Kaya hindi Diyos ang mamamatay. Tao ang namatay dahil tao ang binabayaran niya at ang sinosubstitutan niya ng kanyang kamatayan sa Kalbaryo. Kaibigan, napakahalaga ng katotohanan ito. Binayaran ni Kristo bilang tao ang ating mga pagkakasala. Unang-una, pansinin natin ang ilang katotohanan tungkol dito sa kamatayan ni Kristo doon sa krus. Ang amang nasa langit was reluctant to save humanity, but Christ's love provided the answer. Ang ating amang nasa langit ay nais niya ng puksain ang tao ng magkasala, subalit si Kristo, dahil sa kanyang pag-ibig bilang manlalalang natin, ang kumuha ng ating lugar at tumugon sa suliranin ng kasalanan. Si Kristo'y namatay bilang ransom, pangtubos sa ating mga kasalanan, sapagkat ang diablo ay kanyang sinakmal at kanyang pinangahawakan. Ikatlo, ang God, ang ating Diyos, honored ang offering sa kasalanan. Si Kristo ay nag-offer ng kanyang sarili to satisfy the honor of God. Ikaapat, Christ had to die as an example to the rest of the universe of the effect of sin. Opo, si Kristo'y namatay sa Kalbaryo bilang halimbawa sa epekto ng kasalanan sa ating universo. Ikalima, Christ died to manifest God's love so that we might be softened and won to Him. At ang huli, sa krus, ang Ama was punishing the Son. Doon sa Kalbaryo ay kanyang pinarusahan ang kanyang anak para ikaw at ako. Kaya nga, tinatakpan ni Kristo. Ikaw ang hagupitin, pero siya ang kumuha ng paghagupit. Siya ang tinamaan sa mga latay, siya ang nabayubay, siya ang minura, siya ang nasaktan sa kanyang pagkatao.
Narito po ang mga katotohanang nais kong idiin sa pagwawakas ng ating pag-aaral. Sa plano ng kaligtasan, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu ang nagmahal sa atin in action doon sa krus. We must avoid portraying the Father as cruel or merciless and the Son as merciful by contrast. Hindi po. Silang ang Ama, ang Anak at ang Espiritu ay gumawa para sa ating kaligtasan. Pero kinamumuhian ng Ama ang kasalanan. Kaya nga dahil dito ang Anak ang tumanggap ng kaparusahan. Ikalawa, God was in Christ reconciling the world to Himself. 2 Corinthians 5:19. Ang Diyos ay na kay Kristo na muling pinag-isa, muling pinagbati ang sanlibutan at tayo sa Kanya. Ikatlo, ang kamatayan ay kinakailangan, necessary for our salvation. Ikaapat, si Kristo'y namatay in our place. At ang panghuli, ang krus is the supreme evidence of divine love. Romans 5:7 and 8. Ang krus, ang pinakasukdulang ebidensya na tayo'y mahal ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu. Sa pagwawakas ngayong araw na ito, ay ang kamatayan ni Kristo, Mark 15:33 to 41. Nang dumating ang tanghaling tapat, nagdilim ang buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus na may malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na ang kahulugang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nang marinig ito ng ilang nakatayong roon, sinasabing, tingnan ninyo, tinatawag niya si Elias. Tumakbo ang isa, binasa ng suka ang kanyang espongha, inilagay sa isang tungkod at ipinainom. Sa kanya sinasabi, pabayaan ninyong tingnan natin kung darating si Elias upang siya'y ibaba. Si Jesus ay sumigaw ng malakas at nalagutan ng hininga. Ang tabing ng templo'y nahati sa dala, mula sa taas hanggang sa ibaba. Ang sentoryong nakatayo, malapit sa harap niya, nang makitang sa ganito'y paraan ay nagsabi, tunay na ang taong ito'y anak ng Diyos. At mayroon din naman mga babaeng nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanya ay si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago, na may bata, at si Jose at si Salome, na nang siya'y nasa Galilea ay sumusunod sa kanya at naglingkod, at kanyang marami pang ibang mga babae ang umahong kasama niya sa Jerusalem. Opo, ang huling 7 mga pangungusap ni Jesus, kasama po doon yung tinatawag nating 7 palabras, ay yung pangungusap na ikinote ni Jesus o kanyang binanggit mula sa mga awit 22:1, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po ay messianic cry na dapat isigaw, hindi ng victorious na Messiah, kundi ng isang suffering Messiah. Narito ang komentaryo na nais kong inyong pansinin ni Ellen White sa Desire of Ages. Si Satanas, 10 ng kanyang mga matatalim na mga tukso ay kanyang ibinigay ito sa puso ni Jesus. Ang tagapagligtas could not see through the portals of the tomb. Di makita ni Jesus ang liwanag sa likod ng libingan. Ang pag-asa hindi maipakita niya sa kanyang libingan bilang isang mananagumpay or magsabi ng amay tinatanggap ang kanyang sakripisyo. Natakot siya na ang kasalanan is so offensive na ang Diyos ay maglalayo sa kanya ng walang hanggan. Naramdaman ni Kristo ang anguish ng makasalanan na magbabayad ng kanyang kasalanan dahil sa guilty ng sansinukob. It was the sense of sin bringing the Father's wrath upon Him as man's substitute that made the cup He drank so bitter and broke the heart of the Son of God. Desire of Ages, page 753. Pansinin po ninyo ang mga pangungusap na ito ni Ellen White. Opo, naging napakahirap na makita ni Jesus ang likuran ng libingan. Kung mayroon pang pag-asa na tatanggapin ang kanyang sakripisyo. Subalit, kagaya ng pag-aaralan natin, ay nagtiwala siya at sumigaw at
ng Aba dahil ang kanyang amay sapat ang kanyang mga salita. Pansinin ninyo, siya po ay nailibing. Sa Marcos 15:42 hanggang 47, ang ating Panginoong Hesus ay inilibing sa isang hiram na libingan na hindi pa nagagamit pag-aari ni Joseph of Arimathea. Opo, membro ng Sanhedrin, kagaya ni Nicodemus, na sumusunod sa Panginoon. Subalit kung minsan tahimik, hindi maipaglaban ang kanilang pananampalataya. Pero ngayon, nanindigan, pumunta kay Pilato, hiningi ang bangkay at inilibing sa kanyang hinulmahang libingan doon sa bato. Kaibigan, kumusta ikaw at ako? Tayo ba'y naninindigan sa ating pananampalataya? Ang Kristo'y nalibing. Ang paglilibing ay isang bahagi ng seremonya ng mga Kristiyano. Ang isang namatay ay dapat ilibing. Bakit po? Sapagkat sa Roma 6:1 hanggang 6, ang ibig sabihin ng pagbabautismo ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Kanino? Yung kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Jesus ay ipinapakita ang inyong karanasan, aking karanasan, kung ako'y nabautismuhan ng tamat nanampalataya at binago ng kanyang kapangyarihan. Sa 1 Corinto 15:3, kinote ni Pablo ang formula ng Ebanghelyo. Pansinin po natin at nais kong ito'y maging pangwakas nating mga pangungusap sa ating pag-aaral ngayong araw na ito. 1 Corinto 15:3 at 4. Na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo ang inyong pangahawakan, malibang kayo'y manampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa atin, mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Narito ang formula. Siya'y namatay, inilibing, at muling nabuhay. Ito ang ating pinag-aralan. Kinakailangan siyang mamatay ng isang tragic death bilang kabayaran. Kinakailangan siyang mabayubay. At sa susunod na linggo, sa ating pagwawakas ng Ebanghelyo ni Marcos, kaibigan, siya'y nabuhay na maguli, magtagumpay, umakyat sa langit para sa iyo at para sa akin. Uulitin ko, Christ died, Christ was buried, and Christ rose up from the grave. Kaibigan, ito ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang kanyang pagkalibing ay hindi minor na bagay. Kinakailangan ang kanyang paglilibing para makita ang kahalagahan ng muling pagkabuhay na siya nating pag-aaralan. Sa ating pagbubuod ngayon ng ating pinag-aralan, ang Biblia ay malinaw. Si Kristo'y namatay para sa ating kasalanan. At ang kamatayan niya ay mahalaga para sa plano ng kaligtasan. Without it, there will be no atonement o pagtatakip. No redemption, walang pagbibili ng ating mga kasalanan, walang buhay na walang hanggan. Otherwise, we will be forever lost. That's how crucial His death is to us and to our hope for the future. It's His death that helps guarantee the final annulment of ours. Makakarinig tayong muli ng isang tanging bilang sa pagwawakas ng ating programa.
Salamat sa awit na ating napakinggan na nagbibigay sa atin ng katiyakan. Minahal tayo ng Diyos at tuloy na mamahalin at maghihintay siyang tayo'y iuwi niya sa langit na bayan. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Amang nasa langit, pinasasalamatan ka namin na ang Kristo'y nabayubay doon sa krus. Naghirap, namatay at nabayubay doon sa krus. Salamat po na ang inyong kapangyarihan ay nasa amin upang kami magtagumpay sa kasalanan at maghanda na umuwi sa langit na bayan. Tatakan po ninyo ang katotohanan ito sa aming mga buhay at bigyan nyo kami ng kapangyarihang mamuhay na may kabanalan at patatagumpay sa kasalanan sapagkat ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po muli mga minamahal na mga kapatid sa inyong pagsama at pagsubaybay. Patuloy nating basahin ang tala ng Marcos at ng mga talatang ating ipinokos ngayong linggo upang lalo tayong magkaroon ng kapanatagang tunay ng Ebanghelyo ni Kristo ay may dalang kaligtasan para sa inyo at sa akin. Pagpalain tayong muli ng Panginoon.